Marby's point of view. Nakatanaw ako sa magandang tanawin sa bintana ng sinasakyan kong bus habang papatungo sa syudad kung saan ako maninirahan. Dala ko lang ang mga damit ko at ang mga importanteng papeles dahil lilipat na rin ako ng paaralan. Labag sa loob ko ang gagawin ko ngayon, ngunit ito ang huling hiling ni Lolo Filemon bago siya nawala sa mundong ito. Si Lolo Filemon ay may kaibigang kasing mayaman mula sa pagkabinata niya at nasa pangako nila na ipapares nilang apo nila sa isa't isa pagdating ng panahon. At ngayong wala na sila sa mundong ito, gusto nilang respetuhin ang hiling ng magkakaibigan at tuparin to. Hindi naman sana ako tutupa dahil nag-aaral pa ako, pero tumanggi ang pinsan kong si Risa at si Rika ay tomboy naman. Sa aming kamag-anak, 3 lang ang babae at ako ang huli nilang alas. Hindi kami mayaman, sadyang may malaki lang kaming lupain sa probinsya. Hindi to binebenta ng aming pamilya kasi magagamit naman namin to kapag may budget na kami. Ayokong magpakasal, napakabata ko pa. 22 anyos pa lang ako at huling taon na sa kolehiyo. Kung ikakasal man ako, doon ako sa taong mahal ko't mahal ako. Hindi ko akalaing posible palang kasunduan sa pagitan ng mayaman at hindi. Wala namang mapapala sa akin ng maging asawa ko dahil estudyante pa lang ako. Halos 4 na oras ang biyahe bago ako nakarating sa terminal. Napapikit ako dahil sa init na mula sa araw. Iba ang init sa syudad kumpara sa probinsya. Para kang tinutusta. Wala ka ring makikita ng mga kahoy kaya't walang masisilungan kung sakali. Nakita kong isang kotse na naghihintay sa akin paglabas ko sa terminal. Isa itong matandang babae na may malaking ngiti sa labi at isang matangkad na lalaki na naka-shades. Ikaw ba si Miss Marbilyn Legaspi? Pagkumpirma ng matanda. Tumango ako. Opo, ako nga po. Pagkasagot ko nun, kinuha ng lalaki ang mga gamit ko't nilagay sa likod ng sasakyan. Pinagbuksan ako ng matanda ng pintuan sa backseat. Sumakay ka na, miss. Salamat po. Bahagya akong yumuko para tuluyang makapasok sa magarang kotse. Sumunod naman agad ang matanda pagpasok at bumiyahe na kami. Nasa bahay na si Senyorito. Alam niya na ngayon ang dating mo kaya sana magkasundo kayong dalawa. Wika agad ng matanda sa gitna ng biyahe. Nilingon ko siya. Bakit po? Masama po bang ugali niya? Hindi naman, iha. Hindi niya gustong magpakasal kaya't mainit ang ulo niya. Utos kasi ito ng pamilya niya kaya baka ikaw ang pag-iinitan. Napalunok ako. Kung masama ang ugali ng magiging asawa ko, ayokong magpakasal sa kanya. Importante ang ugali sa akin. Aanhin ko naman ang mukha kung pangit ang asal. Kung ayaw niya magpakasal, ganun rin naman ako. Pwede naman tong pag-usapan. Pabor nga to sa akin Babalik ako sa probinsya at hindi ko na kailangang lumipat ng paaralan. 1 oras ang naging biyahe bago kami nakarating sa isang magandang bahay. Bahagyang umawang ang aking labi sa nakita. Alika na, miss. Sumunod ako sa matanda. Nasa likod ang 2 kamay ko habang tahimik na pinupuri ang mga magagandang bagay na nakikita ko. Unang pag-apa ko pa lang sa loob ng bahay, umalingaw-ngaw na agad ang malatigireng boses. Hindi lang naman akong apo ni Lolo, Mama. I'm not going to marry that girl. Pwede mo siyang ipakasal kay Conrad, not me. Goodness gracious, Conrad. Sino naman ang pakakasalan mo? Ang mga babae mo? Hindi naman siguro pipili ang lolo mo ng basta-basta lang. Hindi man siya mayaman, sigurado naman ako na matinong babae yon. I'm not marrying that girl. Period. Yun ang naabutan kong sinabi ng lalaki nang nakarating na kami sa sala. Kita ko ang pagtaas-baba ng balikat ng lalaki. Siguro, gigil na gigil siya kasi ayaw niya talagang maikasal sa akin. Ikamamatay niya yatang maikasal sa akin? Hindi yata siya makakahinga kung ikakasal siya sa isang katulad ko. Nanlaki ang mata ng babaeng kaharap niya. Mukhang siyang ina niya base sa narinig ko kanina. Ma'am, nandito na po si Miss Marbilyn Legaspi. Anunsyo ng matandang kasama ko kaya't napalingon silang lahat sa akin. Lalo na ang lalaking galit na galit kanina. Kita ko ang pag-awang ng labi niya't nawalang kunot sa kanyang noo nang makita ko. Umabante naman ang babae na ngayon ay nag-aalala ng mukha. Kanina pa ba kayo? Napatingin siya sa akin. Ikaw ba ang apo ni Filemon?
Si Risa? Umiling ako. Tumanggi po si Risa sa kasal. Tomboy po kasi yung isa kong pinsan eh. Ako na lang po ang babaeng apo ni Lolo. Napakurap-kurap siya at sinulya pa ng anak na ngayon ay hindi na nagsalita. Sana huwag niyo pong masamain. Narinig ko pong pinagtatalunan niyo ng anak niyo. Ayaw niya pong maikasal sa akin, ma'am. Ayos lang naman po yun sa akin, ma'am. Pabor nga po sa akin na hindi rin maikasal kasi nag-aaral pa lang po ako eh. Ayoko namang magmumukhang kawawa rito. Gwapo sanang lalaking ikakasal sa akin pero ayoko sa kanya. Yun agad ang impresyon ko nang marinig ko ang kanyang sinabi. At hindi naman po siguro mama sa mainyo ni Lolo Filemon at ng kaibigan niya. Moderno na po ngayon. Hindi po dapat pinipilit ang pagpapakasal. Tama naman yun, iha. Pasensya ka na kung narinig mo yun, ha? Pwede naman nating pag-usapan to ng maayos kapag mahinahon ng aking anak. At alam kong pagod ka rin sa biyahe. Kaya manang, ihatid mo muna siya sa magiging kwarto niya, ha? O sige po, ma'am. Napatingin ako sa binata bago ako umalis sa sala para magtungo sa nakahandang kwarto para sa akin. Maganda ang bahay na ito. Kahit ang kwarto ko, doble sa laki ng kwarto ko sa probinsya. Prinsesang-prinsesa rin ako rito kasi may mga kasambahay na nag-aasikaso sa akin. Pero dahil laking probinsya ako at wala naman kaming katulong, hindi ako sanay. Hindi rin ako sanay na walang ginagawa. Kaya nang magising ako kinaumagahan, tumulong ako sa kasambahay na magdilig ng mga halaman. Wag na po, miss. Ayos lang po ako. Gusto ko rin kasing magdilig ng halaman. Gawain ko kasi to sa amin eh. Paliwanag ko sa kanya. Ay nako, baka magalit po sila, miss. Trabaho ko po kasi ito eh. Huminga ako ng malalim at sasagot na sana ako kaso may biglang sumingit na boses. She's right. Trabaho niya yan. Hindi ka naman nagtungo rito para maging kasambahay. Nag-angat ako ng tingin sa may-ari ng boses. Nakita ko sa terasa sa ikalawang palapag ng bahay ang binata na bagong gising. May tasa sa kanyang kamay at gulong-gulo ang kanyang buhok. Hindi siya katulad ng nakita ko kahapon. Kalmado ang kanyang mukha at hindi rin mukhang galit. Umakyat ka rito, mag-usap tayo. Anya, anong pag-uusapan natin? Nagkibit balikat siya. Anything, more like marriage? Ikaw na rin ang nagsabi na ayaw mong magpakasal. Hindi yun problema sa akin. Babalik na ako sa amin. Paano ba yan? Nagbago ng isipan ko. Gusto na kitang pakasalan. Kumunot ang noo ko sa kanya. Tumawa siya nang makitang reaksyon ko. Let's talk about it later. At saka pumasok na siya sa loob. Iniwan akong takang-taka sa kanya. Pinakain ako ng agahan na mag-aalas 7 na ng umaga. Kasabay ko si Tita Kani. Pangalan ng ina ng binatang yon. Malaki ang ngiti sa kanyang labi nang tingnan ako. Pagkatapos nito mag-uusap kayo ni Conrad, iha. Kami lang po. Oo, alam ko namang wala lang sa iyo ang kasunduan na ito. Pero mahalaga to sa amin. Lalo na't may ipinangako ang Lolo Filemon mo na makakatulong sa amin kaya mahalaga na pumayag ka sa kasunduan na ito. Tumango ako sa kanya't napaisip. Kung magpapakasal ako sa lalaking yun, dapat kakausapin ko siya ng maayos. Ayokong maistorbo ang pag-aaral ko lalo na't huling taon ko na. Gusto ko mag-focus muna rito bagong ibang bagay. Pumasok ako sa loob ng opisina ni Conrad Sanchez. Naabutan ko siya sa kanyang desk. May ginagawa sa kanyang laptop. At nang makita ko, umayos siya ng upo. Anong pag-uusapan nating dalawa? Tanong ko nang maupo sa bakanteng upuan. I'm going to marry you. Nagtaas ako ng kilay. Anong dahilan? Ayaw mo akong pakasalan base sa narinig ko kahapon, di ba? I just changed my mind. Dahil? Pinasadahan niya ako ng tingin. Kasi hindi mo ako gusto. Ramdam ko. Napangiwi ako sa sinabi niya. Ang babaw naman ng dahilan. I know. Pero yun ang gusto ko dahil sikreto lang ang kasal natin, Miss Marby. Walang ibang makakaalam na mag-asawa tayo kung hindi ang pamilya lamang natin. Bakit? I have a girlfriend. Nanlaki ang aking mga mata. May girlfriend ka? O dapat hindi na tayo magpakasal. Masasaktan lang yung girlfriend mo. She knows this and she understands. Alam niyang kasunduan lang ito para sa negosyo. And besides, 3 taon lang ang kasal natin, Miss Marby.
After this, maghihiwalay na tayo at pakakasalan ko ng girlfriend ko. Alam ng girlfriend niyang tungkol dito at ayos lang sa kanya kasi 3 taon lang naman. Okay lang sa babaeng yun na maging kabit siya. At ako, wala naman akong pakialam. Mabuti na rin yun na makapag-focus ako sa pag-aaral. Ayoko ring malaman na may asawa na ako, no? O sige, ayos lang. Wala akong pakialam kahit may girlfriend ka pa. Hindi ko naman kayo pakikialaman. Ngumisi siya. Mabuti naman kung ganun. Naglahad siya ng kamay. Conrad, tinanggap ko ito. Marbilyn. May university pala sila na pag-aari ng pamilya ni Conrad at doon ako mag-aaral ng huling taon ko bilang education student. Malaki ang naging adjustment ko nito dahil panibagong kapaligiran na naman. Pumirma na rin ako ng kontrata sa pagitan namin ni Conrad, kaya't kasal na ako sa kanya. 3 taon lang naman at kapag natapos ang 3 taon, makukuha na ng mga Sanchez ang ipinangakong lupain ni Lolo. At sa amin naman, bibigyan nila kami ng shares sa negosyo nila. Yun palang kasunduan. Nakilala ko na ang girlfriend ng asawa ko. Mabait naman siya, ngunit minsan, kung tingnan niya ako parang tutuklawin kong boyfriend niya. At sa totoo lang, napaka-weird ng setup na to. May asawa siya, may girlfriend pa siya. Butit kami lang nakakaalam. Baka mag-viral pa kami at mapangalanan pa akong martir. Wala naman akong gusto kay Conrad. Wala nga akong pakialam sa ginagawa niya . Bahala siya sa buhay niya. Hindi naman akong masusunog sa impyerno. Marby, sino yung naghihintay sa'yo sa labas ng gate? Tanong sa akin ni Marites, ka-blockmate ko. Palabas na kami ng gate nang tanungin niya yon. Ha? May naghihintay sa'yo sa labas. Gwapo! Boyfriend mo? Nanatiling nakakunot ang noo ko sa kanila. Namamalik mata ba sila? Nagagwapuhan sila sa driver na kumukuha sa akin? Doon ko napagtanto kung sinong tinutukoy nila nang tuluyan na kaming nakalabas. Nakita ko si Conrad na nakasandal sa kanyang kotse. Nagulat ako dahil nandirito siya. Sekreto nga kami, di ba? Bakit siya nandito? Lumapit ako kaya't nagtilian ang mga kasabay ko sa paglabas. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Manong? Uy, Marbilyn, sino yan? Pakilala mo kami. Nilingon ko sila. Boss ko, kasambahay ako sa bahay nila. Sagot ko para hindi malaman na asawa ko nito. Hello, sir! Humagikik pa sila. Nang balingan ko si Conrad, kumunot lang ang noo niya sa akin at binuksan ang backseat. Pumasok na ako at doon ko nakita kung sinong nasa front seat. Nakita ko si Nikki, ang girlfriend ni Conrad. Hi, Marby! Hello? Medyo ilang kong pagkakasabi kasi hindi ko inaasahan na makakasabay ko siya. Pwede naman ako mag-taxi kung magde-date kayo. Diyos ko, gagawin pa akong third wheel. Idadamay pa ako sa pagsunog nila sa impyerno. Ano ba itong pinasok ko? Hindi ko alam kay Conrad. Pwede ka naman ngang mag-taxi di ba? Para makapagsulod na kami. Aba? Hindi pwede. Kailangan niyang sumama sa atin. Malamig na wika ni Conrad. Kahit sumimangot si Nikit walang magawa. Walang susundo sa kanya kasi nagka-emergency ang driver. Pero pwede naman siyang mag-taxi, di ba, Marby? Umangat ang sulok ng labi ko. Kapagod pa lang mag-taxi, sasabay na lang ako sa inyo. Don't worry, hindi ko naman kayo istorbohin. Nag-iwas ako ng tingin pagkatapos. Kaya sa gilid ng mata ko, kita ko ang panglilisik ng mata niya. Nagtungo kami sa isang mall. Nasa likod lang nila ako. Nagpapalingalinga sa mga nakikita. Samantalang ang dalawa sa unahan ko, magka-holding hands pa sila. Kung sa bagay, bago mangyari ang kasunduan na ito, magjowa na sila. Kaya kahit masakit sa mata ang mga nakikita ko, tinitiis ko na lang. Sagot naman nilang tuition ko buong taon At hindi naman naging sagabal ang pagpapakasal ko sa kanya sa pag-aaral ko. Pumasok kami sa isang mamahaling restaurant. Pwedeng sa ibang table ka na lang, Marby? Pakiusap muli ni Nikki. Sure. Hindi pwede. Agad na pagsabat ni Conrad na ngayon ay kunot ng noo. Wala siyang alam rito kaya kailangan natin siyang isama sa iisang table. Gosh, Conrad, girlfriend mo ko. Hindi ko gusto to, okay? Hindi ko gustong may kasamang iba. We already talked about this, right? Mukhang magtatalo pa yata sila sa harapan ko. Kaya ako na lang mag-a-adjust. Ayos lang sa akin na sa ibang lamesa. Hindi naman ako masyadong ignorante, Conrad.
Hindi ko na siya hinayaang magsalita pa at naghanap ng sariling lamesa. Kakain ako kahit mag-away sila dyan. Matagumpay namang ngumiti si Nikki nang makitang distansya ko. Palihim akong napairap. Kabet! Syubet! Gusto kong matawa sa tawag ko sa kanya sa aking isipan. Hindi ko alam kung kabit ba talaga siya Sa kontrata lang naman kami kasal ni Conrad. At mas nauna siya. Dapat nga siya itong magalit sa akin kasi inagaw ko ang boyfriend niya. Pero as of now, hindi naman. Conrad, alam mong may gusto akong bag. Di ba nag-promise ka na bibilhan mo ako sa date natin? Yeah. Walang buhay na wika ni Conrad habang nasa menu ang tingin. Hindi pa ako nakaihi kanina sa school kit ngayong sumakit ng pantog ko. Kailangan kong umihi. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at nagtungo sa CR ng restaurant na ito. Maganda ang CR ng restaurant. Maraming cubicle at may malaking salamin. Ngunit hindi ko na nabigyan pa ng atensyon yun kasi naiihi na talaga ako. Tinulak ko ang isang pinto at agad na umupo sa inidoro. Napatingala ako nang lumabas ang ihi ko. Nagtagal ako sa CR. Iniisip ko kasi ang gagawin ko habang naghihintay sa dalawa. Para akong third wheel nila. Sana nag-taxi na lang pala ako. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan mula sa main door ng CR na ito at narinig ko ang isang pamilyar na boses. Gosh babe! Sinama niya pang babaeng yun? Hindi ako makahutot ng pera kay Conrad. Bibilhin na sana niya ako ng bag kaso biglang dumiretso kami sa school ng babaeng probinsyanang yon. Umawang ang aking labi sa narinig. Sino kausap ni Nikki? Wala sa sariling nilabas kong phone ko at pasikretong nag-record. I know! Iiwan ko rin si Conrad na ito kapag nakuha ko ng gusto ko, okay? You support me, right? Nagmamadali kong tinapos ang ihi ko at ibinalik na ang suot ko. Hindi ko gustong naririnig ko. Piniperahan niya ba si Conrad? I don't love Conrad, okay? Don't worry. Ikaw pa rin ang mahal ko, babe. Tiis-tiis lang, okay? Tinulak ko ng pinto para makalabas ako sa cubicle. Kaya't napatalon si Nikki sa gulat. Naibaba niya ang phone niya nang makita ko. Namutla siya. Dumiretso ako sa lababo at naghugas ng kamay. Hindi siya nakapagsalita. Kanina ka pa rito? Inoff kong gripo matapos maghugas ng kamay at humarap sa kanya. Oo, ihing-ihi ako Anong narinig mo? Kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sabihin mo! Well, narinig kong pineperahan mo lang si Conrad at hindi mo siya mahal. Namilog ang kanyang mga mata. Wala naman akong pakialam sa buhay niyo kaya't patuloy niyo lang yan, ha? Kalmado kong sabi at lalagpasan na sana siya kaso hinawakan niyang braso ko. Hindi mo pwedeng sabihin kay Conrad. Depende, asawa niya ako Sabi ko para matauhan naman siya. Ha? So sisiraan mo ako sa kanya? Don't tell me may gusto ka kay Conrad. Well, hindi ko hahayaan na sisirain mong plano ko. At napadaing ako nang kinaladkad niya ako patungo sa isang cubicle at tinulak papasok sa loob. Isasara niya na sanang pinto para ikulong ako pero nahawakan ko ang kanyang buhok kaya hindi siya nakaalis. Bitawan mo ako! At nagulat ako nang nakaalis siya mula sa pagkakahawak ko sa kanyang buhok. Napatingin ako sa kamay ko na may buhok niya. Natira ang extension hair niya. Fuck you, bitch! Makulong ka riyan! At sinarado niyang pinto. Sinubukan kong buksan to pero hindi mabuksan. Narinig ko rin ang pagdabog na pagsara ng main door na tingin ko. Nilak din niya. Bobong babae. Sana naisip din niya na kahit ikulong niya ako rito, pwede kong isend kay Conrad ang record ko. Ayaw na ayaw ko talaga sa mga mapagsamantala. Kaya kahit ayaw kong maging hero ng love story ni Conrad, sinend ko sa kanyang record ko habang nakaupo sa inidoro. Sinabi ko rin sa kanya na ikinulong ako ng girlfriend niya sa CR ng restaurant. Kaso, mahina ang signal, kaya ang tagal mag-send. Hindi ko maiwasang maawa sa sarili ko. Hindi ko naman gustong lalaking yun pero ang pangit talaga ng setup namin. Mabuti, 3 years lang kami. Kung totoong kasal talaga ito at mahal ko ang lalaki na maiba siya, samantalang mag-asawa kami, baka mamatay ako sa sobrang sakit. Napangiti ako nang tuluyang mag-send ang sinend ko at napasandal na lang sa tiles na pader. Hindi naman siguro ako magtatagal sa pagkakakulong rito dahil paano iihi ang ibang customers?
Kaya hindi ako nagpanik. Hindi naman kasi ako OA. Ilang minuto rin ang pananatili ko sa loob ng CR bago ako na-rescue. Kita ko ang pag-aalala sa mga staff ng restaurant. Ayos ka lang ba, ma'am? Pasensya na po, hindi namin alam na may nakulong rito. Kung hindi lang sinabi ng isang customer baka hindi namin napansin. Oh, sinabi ni Conrad? Ayos lang po. Magalang kong sabi saka lumabas na para sana hanapin si Conrad. Kaso wala naman siya doon. Naibagsak ko ang balikat ko. So hindi na lang ako kakain? Since wala naman akong pera para maka-afford sa ganito kamahal na restaurant, umalis na pala sila ng girlfriend niyang cheater. Kaya ang ending, umuwi na lang ako sa kayang taxi. Hindi ko alam kung saan nagtungo si Conrad. Gumabi na lamang, hindi pa rin siya umuwi sa bahay. Hindi ko rin alam kung nabasa nga ba talaga niya ang message ko. O baka naman nagpakatanga siya sa babaeng yun na pineperahan lamang siya. Tumingin ako sa malaking orasan ng sala. 11:11 na ng gabi. Bakit ko ba hinihintay ang lalaking yun? May klase pa ako bukas. Aakyat na sana ako sa hagdanan nang bumukas ang pinto ng bahay at iniluwa roon si Conrad na pagewang-gewang ang lakad. Kumunot ang noo ko sa kanya at nilapitan siya. Ayos ka lang? Ginabi ka. Bungad ko. Tiningnan niya ako at ngumisi siya. Nanindig ang balahibo ko. You just saved my stupid heart, huh? Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Kaya mukhang naglasing siya. Naglasing siya kasi nalaman niyang katotohanan tungkol sa girlfriend niya. Magtatawag ako ng kasambahay, lasing ka. Kalmado kong sabi at tumalikod na para sana magtawag. Nang bigla niya akong niyakap mula sa likuran at nilapag niya ang kanyang baba sa aking balikat. Napasinghap ako sa kanyang ginawa't bahagyang na estatwa. Bakit ka magtatawag ng kasambahay? Pwede namang ikaw, di ba? Alagaan mo ang asawa mo. Malambing niyang sabi. Hindi ako nag-aalaga ng cheater. Nakalas niya ang yakap niya sa akin at pinaharap ako sa kanya. Nanliit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ako. Cheater? I'm not a cheater. Girlfriend ko siya bago tayo nagkaroon ng kasunduan. I cannot just break her because I love her. Bakit mo naman naisip na cheater ako? May nararamdaman ka ba para sa akin? Sumaya pa siya sa tanong niya. You have feelings for me? Wala. Matabang kong sabi. Lasing ka na kaya. Alagaan mo ko. Break na kami. At hindi na ako mag-girlfriend pa. O ano na lang ang gagawin mo? Magiging asawa mo. Ayoko ng asawa. Pagsasabi ko ng totoo. Maghanap ka na lang ng bagong girlfriend mo. Yung hindi ka peperahan. Kalalaki mong tao, nauuto ka pa. Pero makulit ang lalaking to. Umiwas na nga ako't lumayo. Lumapit pa para lang makayakap. Alagaan mo ko. Binaon niya ang kanyang mukha sa balikat ko. At nang hindi na siya gumalaw, napagtanto ko na nakatulog na siya. Hindi tuloy ako nakatulog ng maayos kasi busy ako sa pag-aalaga ng lasing. Na-late ako sa school kinabukasan at 5 items na lang naabutan sa surprise quiz ng professor ko. Kaya halos nanlumo ako na makitang maliit na score ko. Bakit ka kasi late? Bago to Panguusisa ni Marites ang matapos ang klase sa oras na ito. Para ka rin puyat. Umismid ako nang maalala kong lintik na lalaking yun. Babagsak pa yata ako dahil sa kanya. Wala, nabisi lang kagabi. Pinahirapan ka ba ng gwapo mong boss kaya ka puyat? Napatingin ako sa kanya. Paano mo nalaman? Ngumuwi siya. Tama nga ako. Sus, masama palang ugali nun Tama, masama ang ugali nun. Ba't ka nagtitiis doon marami namang mapapasukan na bahay? Kasi asawa ko yun, no choice. Gusto kong sabihin yun pero dahil sikreto kami, hindi po pwede. Malaki ang sahod kaya't pinagtitiisan ko. Palusot ko para hindi na siya magtanong pa. Nang umuwi ako sa bahay matapos ang buong klase namin, nadatnan ko si Conrad na sumisimsim sa kanyang kape sa sala. Iignorahin ko na lang sana siya kaso nagsalita siya. Sabay na tayong kumain ngayong hapunan. Wika niya. Kunot noo ko siyang tiningnan. Ang inaasahan ko sa lalaking ito ay iiyak siya na parang gripo ang kanyang mga luha. Dahil sa nangyari pero kalmado lang siya ngayon. O sige, aalis na sana ako kaso nagsalita siyang muli.
Narinig ko na late ka sa school dahil sa akin. Kakausapin ko ang guro mo ron para i-consider ka. I'm sorry kung nadamay ka pa. Ayos lang. At saka na ako umalis. Dumiretso na ako sa dining area matapos kong makapagpalit ng damit. At namangha ako nang makitang masasarap na pagkain ang nakahanda. Para bang may okasyon kami ngayon sa dami? Tumikhim si Conrad nang dumating siya. Maupo ka at kumain. Alam kong pagod ka sa school mo. Umupo ako at nagsimula ng kuhanan ng sarili ng pagkain. Luto ko lahat yan. Natigilan ako at nag-angat ng tingin sa kanya. Tipid siyang ngumiti sa akin. Gusto ko lang mag-sorry at magpasalamat na rin sa ginawa mo. Anya sa seryosong boses. Nikki was my girlfriend for 3 years. Minahal kong babaeng yun kit ayaw ko magpakasal sa'yo kasi mahal ko siya. At ayaw ko siyang saktan. Pero nagawa kong pumayag dahil din sa kanya. She told me na okay lang na maikasal ako pero sekreto lang. Kasi alam niyang kailangan kong gawin yun. Hindi ko alam na kaya pala ayos lang sa kanya. Kasi meron palang iba. Habang kami, may boyfriend din pala siya at mas matagal sila kaysa sa akin. Meaning, akong kabit niya. Napakurap-kurap ako kasi litong-lito na ako. Ang komplikado naman ng sitwasyon naming lahat. Kailangan ko yatang magsimba at manghingi ng tawad. Natawa siya. I was a fool for believing it was love. Only for me to realize na pera lang palang habol niya sa akin. So, thank you Marbilyn for telling me immediately. Tumango ako. Makaka-move on ka rin sa kanya, Conrad. Napanguso siya at tumango sa sinabi ko. Oo, makaka-move on rin ako. Mukhang sineryoso nga ni Conrad ang kanyang sinabi na kakausapin niyang professor namin dahil kinaumagahan, pinatake niya ako ng special quiz. Susunduin niya raw ako mamayang hapon kasi magsisimba raw siya at isasama niya ako. Hindi na lang ako nagreklamo kasi alam ko naman na hindi rin naging madali ang pinagdaraanan niya. Minahal niyang babaeng yun pero niloko lang pala siya sa simula pa lang. Uy, nandito na naman ang boss mo, Marby. Ani Marites. Kahit pinupuyat ka niya, ang gwapo ah. Napailing na lang ako at lumapit na kay Conrad. Hindi ka na dapat nagpupunta rito, machichismis ako. Binuksan niya ang pinto sa front seat. Let's go. Nagtungo kami sa simbahan at nagsimba talaga siya. Kinausap niya pang pari pagkatapos kaya't naghintay lang ako sa kanya sa upuan. Hindi ko lubos akalain na ganito siyang tao. Sa mayamang katulad niya, hindi ko naiisip na malapit ang loob niya sa Diyos at handa siyang magsorry sa nagawa niya sa buhay niya. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Mahina akong napasinghap at nasapo ito. Hindi ko dapat siyang magustuhan. 3 years lang kami. Umiiling-iling ako ng paulit-ulit. Kusa na lang nanlalamang itong puso ko sa pagkatao ko. Kaya nang balingan ako ni Conrad, bahagya akong nataranta kahit nag-iwas ako ng tingin. Maraming salamat, Father, dahil dininig mo ang aking mga sinabi. Narinig kong wika ni Conrad nang papalapit na siya. Walang kaso yon. Lahat tayo nagkakamali. Ang importante natututo tayo at hindi na yun uulitin pa. Kumain kami sa isang mamahaling restaurant pagkatapos. At dahil gutom na ako, diretso lang ang kain ko at hindi nagsasalita. Ako nang susundo sa school simula ngayon. Lumabas sa ilong kong iniinom kong tubig sa biglaan niyang sinabi. Agad siyang tumayo para lumapit sa akin at kumuha ng tissue para punasan ang ilong at gilid ng labi ko. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Ayos ka lang? Bakit mo ko susunduin sa school? Hindi ba pwede? Baka magtaka na yung mga kaklase ko. Sikreto lang tayo, di ba? Napakaswerte ko naman kung araw-araw akong susunduin ng boss ko sa school. Sarkastiko kong wika sa huli kong sinabi. Bored ka na ba kaya mo to gagawin? Maghanap ka na lang kaya ng bagong girlfriend. Bakit pa ako maghahanap? May asawa na ako. Ayun na nga. Gagawin mo pa yata akong panakip butas mo kasi sinaktan ka ng ex mo. Natahimik siya. Kaya wag mo akong susunduin. Ayos lang ako. Gusto lang naman kitang maging kaibigan. Hindi ko gagawin yun. Hindi kita gagawing panakip butas. Magmo-move on ako sa tamang paraan. Seryosong wika niya sa akin. Napabuntong hininga ako. Bahala ka. Dudang-duda na ang mga kaklase ko ng araw-araw na akong sinusundo ni Conrad. Hindi naman talaga ako pumayag pero ginagawa niya pa rin. Kaya wala akong magawa.
Pati si Marites palagi nang nanliliit ang mga mata sa akin sa tuwing sasakay ako sa kotse ni Conrad. Alam kong marami siyang tanong pero pinipigilan niya dahil baka magalit ako. Siyang sumusundo sa akin palagi kasi may inuutos siya kada uwi. Palusot ko. Nanliit lalo ang kanyang mga mata. Sinungaling ka. Nakita kaya kita sa isang restaurant kasama siya. Nagtatawanan pa nga kayong dalawa? Nanlamig ako. Sabihin mo nga, may relasyon ba kayo ng boss mo? Hindi mo naman kailangang mahiya. Hindi naman yan kasalanan eh. Pwera na lang kung kabit ka. Aba, hindi pwede yan, Marby. Kaibigan ko lang si Sir, hindi niya ako kabit. Sagot ko. Sumimangot lamang siya sa akin at hindi na ako tinanong kaya ng uwian. Agad kong kinausap si Conrad nang nasa loob na kami ng kotse. Mas maganda kung wag mo na talaga akong sunduin. Ani ko sa kanya. Nahihirapan na ako magpaliwanag sa mga kaklase ko, lalo na sa kaibigan kong si Marites. Humawak siya sa manibela at binalingan ako. Pwede mo namang sabihin na asawa mo ko para hindi ka na mahirapan, Marby. Nanlaki ang aking mga mata. Anong ibig mong sabihin? Plano kong ipaalam sa lahat na may asawa na ako. Na asawa kita. Yun ang pinakamagandang gawin para hindi na tayo nagtatago. Umigting ang aking panga. Ginagawa mo ba to para makamove on ka sa girlfriend mo? Kaya gusto mong ipaalam na sa lahat? Umiling siya sa akin. Hindi. Ba't ko gagawin yun? Di naman siya mahirap kalimutan. Hindi mo naman siguro ako nakitang umiiyak, di ba? Malay ko. Baka hindi mo talaga mahal. Baka nga. Natigilan ako. Baka nga hindi ko talaga siya lubos na minahal. Nagustuhan ko siya. Masakit ang ginawa niya. Pero hindi naman ako nagluksa. Ako pa nga mismong nakipaghiwalay kahit halos magmakaawa na siya sa akin na wag gawin yun. Kaya wag ka mag-alala. Hindi ka kailanman magiging panakip butas. Hindi mo rin naman ako gusto, di ba? Kusang sumikip ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Masarap maikasal sa taong mahal mo. Pero masakit kung ang mismong mahal mo tatraydor din sa'yo kalaunan. Ngayong naranasan ko na, naiintindihan ko na kung bakit ganito ang setup ng mga magulang ko. Galing din sila sa arranged marriage pero masaya naman sila. Maybe if I try to work our marriage out, baka maging masaya rin naman tayo. Marby, ayoko ring isipin mo na panakip butas ka kaya let's make things slow. Namnamin muna natin ang relasyon na meron tayo ngayon. Pinaandar na niya ang kotse niya. Ano bang relasyon natin ngayon? Ngumiti siya. Tayo, magkaibigan muna ngayon, Marby. Gusto kong matawa sa question niya. Kasal kami sa papel pero sa personal, magkaibigan muna kami. Pero hindi na rin yun masama. Mas maganda na rin magsimula para makilala ko siya at magkaintindihan talaga kaming dalawa. Ayokong maging toxic ang relasyon namin kahit sa anumang paraan. Kung magugustuhan ko siya sa gitna ng kasal nito, alam kong hindi ko dapat ito isiwalat dahil masasaktan lang din ako sa huli. May expiration ang kasal namin, kaya kailangan kong protektahan ang puso ko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Conrad's point of view. Alam ko na purely business lang ang meron sa amin ni Marby. Ngayong wala na kami ni Nikki, bumalik na ako sa realidad. Ngayong araw-araw ko nang hinahatid sundo si Marby. Napagtanto ko na maganda rin palang ganito. Kahit ilag siya sa akin, may unti-unti rin akong nalalaman sa kanya. Malakas siyang kumain, hindi siya OA. Ayaw niya ng drama sa buhay. At mukhang mahirap paibigin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote mo, Conrad. Dapat hiniwalayin mo ng Nikki na yon bago mo pinirmahan ng marriage contract. Magmumukha kang may kabit sa ginawa mo. Hindi porket walang problema kay Marby ay ayos na yon. Nakakahiya. Sermon ni Mama nang pumasok siya sa opisina ko. Kaya't malabo ka talagang magustuhan ni Marby. Alam niya kung anong klase kang lalaki. Bumuntong hininga ako. Maayos na kami ni Marby ngayon at wala na kami ni Nikki. Dapat lang. Mahalaga sa atin ang kasalan nyo. After 3 years, mapapasatin ang ipinangako ni Philemon. Ang laking lupain nun, ano? At isa pa, desenteng babae si Marby. Kaya hindi na ako magtataka na pagkatapos ng kasal na ito may mag-aalok muli sa kanya mula sa ibang pamilya. Hindi ko maiwasang mairita. Higit 1 buwan nang nakalipas mula nang iwan ko si Nikki.
May duda na talaga ako noon pa na may tinatago siya sa akin. Pero si Marby lang palang makakahuli. May record pa siya. Minahal ko na ang babaeng yun. Pakakasalan ko nga kapag natapos ang kontrata namin ni Marby. Pero napagtanto ko ngayon na maling tao palang kasama ko. Nasayang lang 3 taon ko sa kanya. Anong status nyo ngayon ni Marby? Friends. Napangiwi siya. Bakit friends, anak? Kasi gusto ko siyang mas makilala pa, mama. At mukhang dun siya komportable. Wika ko saka nag-iwasan ng tingin para hindi na niya ako usisain pa. Sa ngayon, kontento ako sa kung anong meron sa amin ni Marby. Hindi siya mahirap pakisamahan. Pero alam ko na mahirap pasukin ang puso niya. Lalo na kung ako yon. Alam kong pangit ang naging impresyon niya sa akin at gusto kong baguhin yon habang nakatali pa kami sa kontrata. Hindi ko siya gagawing panakip butas. Nasa kumpanya ako ngayon, chinecheck ang monthly reports. Kailangan ko na kasing tapusin kasi nangako ako ngayon kay Marby na igagala ko siya sa amusement park. Nagpabida kasi ako sa kanya noong nakaraan na baka gusto niyang gumala. Ginawa ko lang yun para naman humaba ang usapan namin. Kaya nang pumayag siya pagkatapos ng klase niya, minamadali ko na ito. Sir! Pumasok ang sekretarya ko na hindi maitsurang mukha. Miss Suarez, bakit? Sir, nandito ho si Ma'am Nikki. Umigting ang aking panga sa narinig. At bago pa man ako makapagsalita, pumasok na sa loob ang isang babae na ayoko na sanang makita pa. Hindi ko alam kung bakit pa ito pinapasok rito. Conrad! Anya, sa malungkot na boses. Please, kausapin mo ko. Agad na umatras ang sekretarya ko para mabigyan kami ng privacy. Ano pa bang pag-uusapan natin? Malinaw nang nalaman ko at tama yun, Nikki. Malamig kong sabi sa kanya. Alam ko namang nagkamali ako pero mahal kita. Totoo yun. Sa'yo ko naramdaman ang tunay na pagpapahalaga. Please take me back. Hindi ko kayang mawala ka. Kaya mo na wala ako. Pinagsabay mo nga kami, di ba? Oh, wait. Ako bang kabit mo? I cannot believe you, Nikki. Hindi halata na ganyan kang babae. Hindi ko mapigilang sabihin yun at nakita ko na nanghina siya. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa ulit. Tapos na ang relasyon natin. So ang ipapalit mo sa akin ay ang probinsyanang yon? Hindi na dapat palitan pa, Nikki, dahil asawa ko siya. Mariin kong sabi. Go out. Kung ayaw mong ipakiladkad kita. Go back to your boy toy. O maghanap ka ng iba mong lolokohin. I'm done with you. I don't love you anymore. Kita ko ang pagkuyom ng kanyang mga kamay. Magsisisi ka, Conrad. You will regret rejecting me. Anya, at saka siya lumabas ng opisina ko. Doon lang ako nakahinga ng maluwag nang nakaalis na siya. Sinundo ko na si Marby matapos kong magtrabaho. Nakita ko siyang naiinitan habang naghihintay sa labas ng school. Kaya kinuha ko ang payong at saka lumabas na ng sasakyan. Kita ko na siniko siya ng kanyang kaibigan kaya't napatingin siya sa akin. Wala ka na bang ibang gagawin? Mahinahon kong tanong. Tumayo siya ng maayos. Wala na. Matutuloy ba tayo? Tumango ako. Oo, matutuloy. Nilingon niya ang kanyang kaibigan. Gusto ko sanang isama si Marites eh. Ayos lang ba? Kita ko ang panlalaki ng mata ng kanyang kaibigan. Sure, walang problema. Wika ko. Isama mo ang kaibigan mo, Marby. Hindi naman hadlang ang kaibigan ni Marby na si Marites sa gala na pinuntahan namin. Sa katunayan, napakalaking tulong niya para mas makilala ko pa si Marby na ilag pa rin sa akin. Habang bumibili ng maiinom si Marby, lumapit ang kanyang kaibigan sa akin. Sir, crush mo si Marby ano? Malisyosa niyang tanong. Hindi ko siya sinagot. Marami akong alam sa kanya, lalo na yung mga type niyang lalaki. Nakuha niya ang aking atensyon. Anong type niya ba sa mga lalaki? Hindi ko sasabihin. Umigting ang aking panga. Mas lalo tuloy akong nakuryoso kung ano bang type ni Marby sa mga lalaki. Sagutin mo muna ang tanong ko at sasabihin kong lahat ng nalalaman ko. Nanliit ang aking mga mata. Ano bang tanong mo? Ngumisi siya. May gusto ka ba sa kaibigan ko? Umawang ang aking labi sa kanyang tanong. Hindi ko sasabihin sa kanya. Secret lang natin. Bumuntong hininga ako. Oo, may gusto ako. Now tell me her type. Nagngising aso na siya at napatingin muna sa paligid dahil baka bumalik na si Marby.
Type niya mga good boy. Nalaman ko kasi naglaro kami ng truth and dare nung isang araw. Wala daw siyang paki sa itsura basta raw mabuting tao at saka hindi raw babaero. Kahit hindi mayaman ayos na raw. Napakurap-kurap ako sa nalaman. Really? Oo, kaya kung gusto mong kaibigan ko dapat good boy ka, sir. Kahit gwapo ka, kung hindi ka good boy, hindi ka papasa sa kanya. Humagikik siya. Ngunit wag ka mag-alala, tutulungan naman kita sir kaya ako nandito. Bumalik na si Marby matapos naming mag-usap ng kanyang kaibigan at binigyan kami ng maiinom. Marites, sakay tayo sa Ferris wheel, ani Marby. Humawak bigla si Marites sa kanyang tiyan. Masakit kasi yung tiyan ko, Marby. Pasensya na, hindi ako makakasali. Kayo na lang ni sir. At lokong babae, itinulak pa ako kay Marby kahit muntikan na kaming magkabanggaan. Hihintayin ko na lang kayo rito, ha? O sige, kami na lang ni Conrad. Nagulat ako ron lalo na nang humawak siya sa braso ko. Tara na, gusto ko makita yung sunset. Nang balingan ko si Marites, ngising-ngisi na siya. Nakagat kong ibabang labi ko at sumama nga kay Marby na sumakay sa Ferris wheel. Malapit na palang birthday ko. Pagbasag ko sa katahimikan. Imbitahan mong kaibigan mo. Napatingin siya sa akin. Kailan bang birthday mo? Sa susunod na linggo. Wika ko't nag-iwas ng tingin. At saka gusto na rin kitang ipakilala bilang asawa ko sa birthday ko. Sa gilid ng mata ko, napatingin siya sa akin. Ha? Ayoko nang isekreto ka, Marby. Wika ko sabay tingin sa kanya. Gusto ko nang malaman ng lahat na asawa kita. Nanatili ang tingin niya sa akin. Hindi ko mabasa kung natutuwa ba siya o hindi. Bakit? 3 taon lang ang kasal natin. Gusto ko kahit papano malaman ng lahat na asawa kita. Huwag na nating pahirapan pang sarili natin, Marby. Magkaibigan naman tayo, di ba? Napakurap-kurap siya. At gusto na kita sa puntong ito. Alam ko rin na hindi kita makukumbinsi agad sa feelings ko kasi baka tingin mo panakip butas lang kita. Hindi. Talagang sa gitna ng pagkakaibigan natin, unti-unti kitang nagugustuhan. Huwag ka mag-alala. Magiging good boy ako gaya ng gusto mo. Nanlaki ang kanya mga mata sa huli kong sinabi. Good boy? Hindi ka naman good boy May naging kabit ka. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko naman... Alam ko. Binibiro lang kita. At halos mawalan ako ng hininga na sa unang pagkakataon, tumawa siya sa harapan ko. Parang mahuhulog ang puso ko sa puntong ito at biglang nagsisi sa mga naging desisyon ko sa buhay. Alam ko namang naiintindihan niya yon kasi girlfriend ko naman talaga si Nikki. At sa papel lang kami kasal. Wala rin kaming feeling sa isa't isa pero ngayon, parang nag-guilty na tuloy ako. Parang unti-unti na akong kinain ng konsensya. O sige, papayagan kitang ipakilala ko para naman hindi sayang ang 3 taon na pagsasama nating dalawa. Nag-hire agad ako ng organizer ng birthday ko. Imbitado lahat ng empleyado at pati na rin ang mga kasosyo ko. Isama na rin ang mga ibang negosyante sa industriya. Hindi ako mahilig sa parties. Ngunit dahil espesyal ang taon na ito, gusto ko ng engrande. Hindi pa rin naman nawala ang oras ko na sunduin si Marby sa school niya kahit naging busy ako. Anya, baka hindi ko na siya maihatid sa school dahil malapit na siya mag-pre-service teaching sa isang public school. At medyo malayo raw. Baka bibili na ako ng motor para ako maghahatid sa kanya sa bukid. Baka kasi ma-inlove pa siya sa habal-habal driver. Mahirap na. Anak, I'm looking forward on your birthday party. Uuwi na rin ang kapatid mo na si Conray. Hindi ko akalain na pumayag ka sa araw na ito. Usually naman kapag birthday mo, sa ibang bansa ka nagpupunta. Ani Mama. Espesyal kasi ang araw na yun, Mama. Pagsasabi ko ng totoo, kita ko ang pagliwanag ng kanyang mga mata. Bakit? Kasi ipapakilala ko na si Marby sa lahat bilang asawa ko. Marby's point of view. Timing na siyempre kang birthday ni Conrad, kaya't nakapaghanda ako sa magiging birthday niya. At dahil imbitado rin si Marites, naging ganado ako sa paghahanda. Ano kayang isusuot ko? Hindi ako makapili. Ani Marites at ginulugulo ang kanyang buhok. Pinayagan ako ni Conrad na isama siya sa bahay. Kita ko ang pagtataka sa mukha ni Marites kasi sobrang laki ng kwarto ko at hindi rin ako uniforme ng kasambahay gaya ng alam niya.
Mukhang espesyal ka na kay boss mo ah. Ang ganda para sa isang kasambahay nitong kwarto mo, Marby. Ang swerte mo naman. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi totoo na kasambahay ako. Pero ayoko namang pangunahan si Conrad na ipakilala niya ako bilang asawa niya. Kaya hinayaan ko na lamang si Marites na mag-isip. Ano bang kulay ng gown mo? Tanong ni Marites. Mukhang bonggang-bonggang party na ito. Kulay puti. Wika ko. Yun kasi ang sabi ni Conrad na ang gown ko kulay puti raw. Hindi na rin ako nagreklamo kasi hindi rin naman ako marunong pumili. Wow, taray naman. Magbubungka kang anghel doon kapag puti ang isusuot mo. Itim na lang siguro ang akin. At tumawa siya. Sa totoo lang, kabang-kaba ako. Kahit nga noong nalaman ko na may gusto si Conrad sa akin, kinabahan ako. Baka kasi natripan niya lang akong magustuhan kasi wala na sila ni Nikki. Kahit lumipas sa mga buwan mula nang maghiwalay sila, hindi pa rin ako kumbinsido. Ngunit hindi naman ako pusong bato upang hindi siya pagbigyan. Kaya nga pumayag ako na ipakilala niya ako sa lahat bilang asawa niya kasi gusto ko siyang pagbigyan. Nang dumating na ang araw ng kaarawan ni Conrad, maaga akong nagising at kinuhang binili kong cake sa mini refrigerator kong nasa loob lamang ng kwarto ko. Hindi alam ni Conrad na may cake siya sa akin, kaya gigisingin ko siya. Hindi ako sanay sa ganito. Ngunit gusto ko siyang batiin ng maaga dahil alam ko na pagdating ng party na yon, hindi ko na siya mababate sa dami ng babati sa kanya. Kinatok ko ang kwarto niya. Hawak ko na ang cake na may kandila. Pero hindi ko pa rin ito sinisindihan kasi baka hindi niya bubuksan. Ilang segundo lamang akong nagintay kasi binuksan niya ang pinto. Bumungad sa akin ang antok na antok pa rin si Conrad. Kusot na kusot pa niya ang kanyang mga mata nang tingnan ako. Happy birthday, Conrad! Bungad ko sa kanya sabay pakita sa kanya ng cake. Napakurap-kurap siya at mangha niya akong tiningnan. Sindihan ko muna ah. Paalam ko pat kinuhang lighter para sindihan ng kandila. Kita ko natitig siya sa akin kaya't nginitian ko siya. Pasensya na kung ito lang. Happy birthday ulit. Blow mo na ang candle mo. Ngumuso siya. Kantahan mo muna ako. Namilog ang mata ko sa request niya. Ha? Kantahan mo ko ng happy birthday. Agad akong nagpalingalinga. Sobrang aga pa ngayon. Wala naman sigurong makakarinig sa boses kong pangit. Pangit ang boses ko kung gusto mo magpapatugtog ako ng happy birthday. Boses mo ang gusto ko. Ngumuso siya. Pagbigyan mo na ako. Birthday ko naman. Huminga ako ng malalim bago nagsimulang kumanta gaya ng gusto niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pagkanta ko't inilapit sa kanyang cake. Happy birthday, Conrad. Pumungay ang kanyang mga mata sa akin. Ngumuso ako't nagbaba ng tingin sa kandila na konti na lang. Mauupos na. Hipan mo na. Ngumiti siya't hinipan ng kandila sa ibabaw ng cake. Kasabay ng pag-ihip niya, ay parang sinali niya na rin hipa ng aking puso. Nakaramdam ako ng kilite sa hindi malamang dahilan. Thank you, Marbilyn. Namulang mukha ko sa kahihiyan dahil sa gilid ng mata ko. Nakita ko ang ina ni Conrad at ang mga kasambahay na nakamasid sa malayo. Nakamasid lang sa aking ginawa. Nakagat kong ibabang labi ko at nag-iwas ng tingin. You're welcome. Akala ko tapos na. Pero napasinghap na lamang ako nang bigla niya akong hinilat ni yakap. Sumubsob tuloy ang mukha ko sa kanyang dibdib. Conrad! I'm happy today. Thank you for the effort, my wife. Nakagat kong ibabang labi ko at napapikit na lamang para itago ang ibang nararamdaman. Mabuti na lang at sobrang aga kong bumati sa kanya. Dahil nang mag-aalas 9 na ng umaga, hindi ko na siya halos mahagilap dahil naging busy na. Hindi na rin naman ako nabahala pa dahil busy na rin ako sa paghahanda. May glam team na pumunta sa bahay para ayusan ako at si tita. Nasa harapan ko na ang gown na isusuot ko at ang heels. Para akong ikakasal sa gown ko. Sino naman ang pumili nito? Imposible namang si Conrad. Si Conrad ang pumili niyan, iha. Agad na singit ni tita nang napansin na kanina pa ang titig ko sa harapan ko. Pareho na kami ngayong inaayusan ng mga makeup artist, kaya't hindi ko siya malingon. Talaga po? Oo, mukhang bagay na bagay nga yan sa'yo eh. Baka nga po.
Alam mo, Iha, hindi nagse-celebrate ng birthday ang panganay ko. Usually, pumupunta ng ibang bansa at doon magba-birthday. Ngayong taon lang siya nandirito. And maybe it's because of you? Saglit na tumigil ang puso ko sa pagtibok nang marinig ko yon. Mukhang porsigido talagang anak ko na ipakilala ka sa lahat. Alam ko naman na pangit ang naging impression mo sa kanya. But my son is a good man. He will change for the better. Kahit na naging pangit ang mga naging desisyon niya sa buhay. I hope you'll give him a chance to be your husband for 3 years, Iha. Matagal ko na siyang binigyan ng tsansa kahit alam kong may expiration ng pagsasama namin. Gusto ko ring subukan. Nang matapos na kaming ayusan at naisuot ko na rin ang gown, hindi ako makapaniwala sa sarili ko sa salamin. Para akong nag-ibang tao. Hindi ko akalaing maigaganda pa pala ako. Iha, nandito ng pamilya mo. Wika ni tita sa akin kit nang lumingon ako sa pintuan ng silid. Medyo naluha ako nang makita ko sila mama at papa. Anak! Mabilis na lumapit sila mama at papa sa akin para yakapin ako. Sinuyod ni mama ang buong katawan ko at napangiti siya. Ang ganda-ganda mo anak. Kamusta ka na rito ha? Ayos lang naman ako mama, papa. Kayo, kamusta na kayo? Ayos lang. Nandirito mga pinsan mo. Si Risa nandito. Napanguso ako nang banggitin niya ang pangalan ni Risa. Kung hindi kasi tumanggi si Risa, malamang siyang nasa posisyon ko. Gusto ko siyang tingnan para malaman ko kung hindi ba siya nagsisisi. Kilala ko kasing babaeng yun. Kapag nalaman niya na gwapong asawa ko, maiinggit yun ng todo. Napangiti ako. Marbilyn! Nakita ko si Risa na nakasuot ng napaka-sexy na gown. Iniwan muna kami ni tita para magkaroon kami ng privacy ng aming pamilya. Ang ganda-ganda mo ah! Anyat ng muso. Ang swerte mo! Nakita ko kanina si Conrad. Yun pala yun si Conrad, ang gwapo. Swerte mo naman, Marby. Naiinggit ako. Agad na binatukan ni mamang pinsan ko. Bakit ka kasi tumatanggi? Ikaw sanang nasa pwesto niya ngayon. Akala ko pangit kasi tita eh. At tumawa siya. Pero masaya naman ako para sa pinsan ko, no? Kasi kapag hindi niya ito ipapares, makatatanda tong dalaga, tita. So sobra ba namang strikta? Nilapitan ako ni Risa at bumulong. Ano? Masarap ba? Napasinghap ako sa kanyang sinabi. Ha? Huwag ka na mahiya. Pwede kitang bigyan ng tips. Hindi pa kami nagtitikiman. Napawi ang ngiti sa labi niya at bahagyang lumayo sa akin. Anong hindi pa? Ilang buwan na? Nag-aaral pa ako, Risa. Kahit na, imposibleng wala namang time sa jugjugan. Sa postura ng lalaki yun, mukhang kayang magpasira ng kama. Ow! Agad kong tinakpan ang kanyang bibig. Tama na nga, ang bastos mo talaga. Dismayado siya sa akin. Dapat turuan kitang maging malandi, kung hindi mamamatay kang virgin yan. Kawawa ka naman. Hindi ko nalang pinakinggan ang pinakapaborito kong pinsan at saka lumabas na ng silid. Narinig ko pang reklamo niya na mukhang sinaway na naman siya ni mama. Nang gumabi, nagtungo na kami sa venue. Marami na agad ang mga bisita na busy rin sa pag-uusap-usap sa isa't isa. Nakita ko rin si Marites na sobrang ganda sa kanyang itim na gown. Ngising-ngisi siyang lumapit sa akin. Ang ganda mo ah, tama nga ako. Mukha kang anghel. Napangiti ako. Salamat, ikaw rin, ang ganda mo Marites. Hindi nagtagal ang aming pag-uusap kasi nagsisimula ng programa. Magkalayo kasi kami ng table kasi kasama kong pamilya ko. Ganon din naman sa kanya. Nagsimula ng pagsasalita ng host sa event na ito. Nakinig lang kami hanggang tinawag niya na ang bida sa gabing ito. And now, let us all welcome our handsome CEO, our birthday celebrant, Mr. Conrad Sanchez. At lumabas mula sa backstage siyang matangkad at gwapo na si Conrad. Natulala ako saglit dahil sa kanyang kagwapuhan, lalo na sa kanyang suot na itim na tuxedo. Nagningning talaga ang kanyang aura. Sobrang linis din ang kanyang bagong haircut. Parang kaninang umaga lang gulong-gulo ang kanyang buhok. Bagong gising tapos ngayon. Ipinilig ko ang aking ulot nagbaba ng tingin. Sobrang distansya ko sa kanya noong una pa lang kasi ayokong maging malapit kami. Pero ngayon, napagtanto ko na napakasimple ko lang para sa kanya.
Mayaman siya at ang kanyang pamilya. Kami, mga lupain lang ang meron kami. Pero kumpara sa akin, kayang-kaya niyang mamili ng kahit na sinong babae. Kung hindi siguro ako ipinari sa kanya, malamang hindi niya ako lilingunin. Sumakit ang tiyan ko sa aking iniisip na hindi ko natingnan ang nangyayari sa stage. Kaya nang magsalita si Conrad, doon ko napagtanto na tapos na pala niyang hipa ng cake na nakahanda para sa kanya. Thank you so much sa pagpunta rito sa birthday party ko. Hindi sana ito mangyayari kung hindi dahil sa taong to na gusto kong makilala niyong lahat. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko kasabay ng pag-angat ng tingin ko sa stage. Mahina akong napasinghap nang makita ko siyang nakatingin na sa akin. Ngumiti siya sa akin pero hindi ako makangiti dahil sa kaba. I just want you to know that I'm already married. Napasinghap ang mga bisita niya sa narinig. But I kept it a secret at first because of some personal reason. Produkto kami ng arranged marriage. Pero maganda naman ang pinagsamahan namin kaya sa mismong birthday ko. Gusto ko siyang makilala ninyong lahat. Matapos sabihin ni Conrad yun, bumaba siya sa stage at naglakad patungo sa akin. Hindi na mapalagay ang aking kaba, lalo na mga tao ay nakasunod na kung saan siya pupunta. At nang huminto siya sa harapan ko, naglahad siya ng kamay. Come with me, my wife. Wika niya sa dala niyang mikropono. Nagbaba ang tingin ko rito at napalunok. Please? Dagdag niya pa. Tinanggap ko ang kanyang kamay at nang pinagsalikop niya ito, tumayo ako. Kita ko ang paglaglag ng panga ni Marites na hindi lang kalayuan mula sa pwesto ko. This is my wife, Marbelin Legaspi Sanchez. Sambit niya sa lahat. Nagpalakpakan ng lahat ng mga bisita. Hindi na talaga bumabalik sa normal ang pagdibok ng puso ko. Lalo na nang dalhin ako ni Conrad sa pwesto niya kanina sa entablado. Conrad, nakakahiya. Doon na lang ako. Why? Inanunsyo ko lang ngayon lang na asawa kita. Kaya didikit ka na sa akin simula ngayon. At halos mahimatay ako nang halikan niya ako sa pisngi. Naging maganda ang kinalabasan ng birthday party ni Conrad. At dahil kasama ko nga lagi si Conrad, nahihilo ako sa mga taong bumabati sa kanya at sa amin bilang mag-asawa. Hindi ko akalain na ganito palang maging asawa ng isang businessman. Kailangan mo ring makibate kahit hindi mo sila kilala. Mabuti na rin na inanunsyo niya na asawa niya ako para hindi ko na kailangang magsinungaling. Lalo na kay Marites na paniwalang-paniwala na kasambahay ako ni Conrad. Asawa ka pala? Diyos mio, kaya pala? Ni Marites. Ang bata-bata mo pa para mag-asawa. Hindi ka pa graduate niya na. Natawa ko. Gagraduate pa rin naman ako. Ngumuso siya. Depende kung hindi ka bubuntusin yan. Namula ko. Hindi naman siguro. Hay nako, hindi natin yan masasabi kasi mag-asawa na kayo. Kung gagawa na kayo ng baby, normal naman yun. Hindi ko na nakayanan ng mga sinasabi ni Marites. Pwede silang magkasundo ni Risa kasi pareho sila ng bibig. By the way, magbabakasyon ka ba ngayong sem break? Ako magbabakasyon ako kasi pagbalik natin, practicum na. Isasama kasi ako ng asawa ko sa ibang bansa. Medyo nahihiya kong sabi. Nabanggit kasi ni Conrad kanina lang na magbabakasyon kami sa ibang bansa habang sem break ko pa. Bibili nga raw siya ng motor dahil siya maghahatid sa akin sa bukid. Kahit imposible ang sinasabi niya kasi napakabisi niyang tao, pinaniniwalaan ko na lamang. At hindi rin ako tumanggi sa alok niyang mag-ibang bansa kasi first time ko yun. Hindi pa nga ako nakakasakay ng eroplano. Ang swerte mo naman. Parang gusto ko na rin tuloy mag-asawa. Ni Marites sabay tawa. Natawa na rin ako at nagkwento pa kami ng ibang bagay. Conrad's point of view. Ang gaan sa dibdib ngayong hindi natago ang kasal namin ni Marby. Kahit papano, masasabi ko na may development sa aming relasyon. Nang payagan niya akong halikan siya sa pisngi, hindi na natigil yon. Hanggat hindi siya nagagalit, hinahalikan ko siya kapag bagong gising siya o di kaya'y gabi na. Para akong naaadik sa totoo lang. Parang ayoko nang matapos ang 3 taon naming kontrata bilang mag-asawa. Kasalukuyan na kami naghahanda para sa flight namin patungong Japan. Sem break kasi ni Marby kaya't naisipan kong magbakasyon kasama siya ron. Time na rin to para masolo ko siya.
kaya hindi ko sasayangin ang isang linggo naming bakasyon. Sa gitna ng paghahanda ko, tumunog ang phone ko. Nang tingnan ko ito, mula ito sa hindi nakarehistrong numero. Hindi ko sana sasagutin kaso biglang nag-text. Sagutin mo kung ayaw mong mapahamak ang asawa mo. Nanlamig ako sa nabasa at agad sinagot ang tawag nang tumawag na ito. Hello? Conrad! Boses to ni Nikki. Conrad, please tulungan mo ko. Binubugbog ako ni Lee. Tulungan mo ko. Hindi ako nagsalita. Bingik ka ba pare? Tulungan mong ex mo. Walang hiya ka. Boses na ito ng lalaki. Magpunta ka rito kung ayaw mong mamatay to. Mapera ka, di ba? Pipiliin ka ng babaeng to kaysa sa akin kaya't ibabalik ko siya sa'yo kung bibigyan mo ako ng pera. I don't have time for this. You don't have time for this, pare? Kabit ka ni Nikki, di ba? Pinatulan mo siya habang kami. Hindi ko alam na may boyfriend din pala siya na iba bukod sa akin. Malamig kong sabi. Hindi na kami at nang nalaman ko yun, iniwan ko siya agad. Huwag mo na akong isali sa away nyo. Hindi ka ba pupunta rito para iligtas si Nikki? Kahit awa na lang sa kanya. Baka mumultuhin ka nito kapag bangkay mo na siyang naabutan rito. Huwag ka namang madamot. Alam kong marami kang pera. Pinapaluguran mo nga palagi itong si Nikki kapag nagde-date kayo eh. Umigting ang aking panga. Oh, baka naman ang asawa mo ang dapat na i-hostage ko para maglalabas ka ng pera. Huwag mong isasali ang asawa ko rito. Nasaan ka? Pupunta ako dyan. Hindi ka pwedeng magdala ng pulis pare ha. Kasi pasasabugin ko ang utak ng babaeng ito. At ibinaba niya ng tawag. Napapikit ako. Ngayon na ang flight namin ni Marbeline. Ngunit ayaw ko naman siyang mapahamak. Hindi ko akalaing may baliw na boyfriend tong si Nikki. Para hututan rin ako ng pera. Nag-report na ako sa mga pulis at naglagay ng tracker sa aking katawan. Nagdala rin ako ng pera at sinabihan ko sila na wag munang sumugod agad. Dahil ang gusto ng lalaking yun walang pulis. Mukhang gipit na yata sa pera para i-blackmail ako ng ganito. Pero hindi ko naman pwedeng baliwalain to dahil baka may mangyaring masama sa inosente kong asawa. May pupuntahan muna ako, Marby. Wika ko nang puntahan ko siya. Handang-handa na ang kanyang maleta sa kwarto niya at nakasuot na rin siya ng magandang damit. Mauna ka muna sa airport, okay? Lito niya akong tiningnan. Ha? Hinawakan ko siya sa balikat. Saglit lang to, babalik agad ako. Pupuntahan kita sa airport, okay? Lito man siya sa sinabi ko ngunit tumango siya. O sige, pero bilisan mo ah. Tumango ako at hinalikan ko siya sa noo. Kita ko ang pagpula ng kanyang pisngi kaya't napangisi ako. Mukhang umepekto ng panlalendi ko sa kanya kasi namumula na siya. Humanda ka sa akin sa Japan. Lalandiin kita ng todo ron. Pero bago yan, isisecure ko muna ang kaligtasan mo, Marby. Pasikreto akong naglagay ng bodyguard sa asawa ko habang tumutungo na ako sa lugar kung saan naroroon si Nikki at ang kanyang boyfriend na baliw. Pagdating ko ron, kita ko ang bugbog sarado na mukha niya habang nagmamakaawa sa lalaking sobrang payat. Lee! Tama na, please! Huwag mo naman itong gawin sa akin, oh! Kung hindi ka lang kasi nagpahuli sa lalaking yun tungkol sa atin, marami ka na sanang nahut-hut ngayon. Ni hindi sapat ang mga gamit na binili niya sa'yo. Kahit ibinenta yun, hindi sapat para mabayaran kong utang ko sa boss ko. Hindi mo ginawa ng maayos ang trabaho mo, Nikki. Tapos ngayon iiwan mo ako? Walang hiya ka? Tumikhim ako para tumigil na ang lalaki. Nandito na ako, Tampera. Malamig kong sabi. Kita ko ang pag-asa sa mga mata ni Nikki. Conrad, nandito ka. Niligtas mo ako. Agad lumapit si Lee sa akin at inagaw ang dala kong briefcase para tingnan ang laman. Ngising aso siya nang makita ang pera sa loob. Conrad! Naiiyak na sambit ni Nikki. I'm sorry. I'm sorry sa nagawa ko. Alam kong masaya ka na ngayon pero masaya ako ngayon nandito ka para iligtas ako. Nandito lang ako para hindi madamay si Marby sa gulong to. Malamig kong sabi at lalapitan ko na sana siya nang marinig ko ang sigaw ni Lee. Anak ng, may pulis! Agad na bumunot ng baril si Lee at itinutok niya sa amin. Kahit nahihirapan si Nikki, lumapit pa rin siya para yakapin ako. Tama na, Lee! Huwag mo nang gawin to! Hindi makaintindi? Sinabi kong huwag magdadala ng pulis eh. Hindi ka nakikinig. Akala mo lang ba ako lang mag-isa, ha?
Sira ulo ka. Magsisisi ka. Mamamatay ang asawa mo. Nanlamig ako at bago pa ako makapagsalita, pumutok na ang baril ng pulis at nabaril sa tuhod si Lee. Dahil doon nabitawan niyang baril niya. Ah! Mabilis na nakalapit ang mga pulis sa kanya at hindi na siya nakatakbo pa. Ah! Bitawan niyo ako! Aalis na sana ako ngunit hinawakan ni Nikki ang aking braso. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Takot na takot ako, Conrad. Halos pagmamakaawa ni Nikki sa akin. Ngunit bago ko pa siya masagot, tumunog ang phone ko. Nang sinilip ko ito, numero to ni Mama. Sinagot ko agad to. Mama? Anak! Nasaan ka ba? Sigaw na may halong iyak na tanong ni Mama. Si Marbeline! Na-aksidente si Marbeline, anak! Hindi sila nakaabot sa airport! Naistatwa ako sa aking narinig at agad kong narinig ang tawa ni Lee na ngayon ay pinoposasa na ng mga pulis. Akala mo Akala mo wala akong ibang plano ha? Alam kong tuso ka, Conrad Sanchez. Pero mas tuso ako. Kawawa naman ang asawa mo. Mamamatay ng walang dahilan. Conrad! Ani Nikki sa akin at umiling siya. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Umigting ang pangako at tinanggal ang kamay niya sa braso ko. Hindi ako nagsalita at tumakbo na paalis pero sumigaw siya. So mahal mo na ba ang babaeng yon? Doon ako natigilan at saka siya nilingon. Naluluha niya akong tiningnan. Mahal na mahal, sagot ko. At hindi na inisip ang iba pa saka dumiretso na sa ospital kung saan dinala ang aking asawa. Iyak ng pamilya ni Marbeline at pati na rin ang ina ko ang nabungaran ko pagdating ko. Nasa may upuan lang sila kaya't ako. Mabilis na pinaghawi ang mga kortina para mahanap ang asawa ko. At nang makita kong duguan siya at halos nag-aagaw buhay, naistatwa ako. Marby! Lalapit na sana ako pero pinigilan ako ng nurse at pinaatras. Bawal na po kayo rito, sir. I'm the husband. Pasensya na po. Hinawakan ni Mamang braso ko at hinila akong palayo ron. Saan ka ba galing, anak? Bakit si Marbeline lang nandun sa sasakyan? Saan ka galing, ha? Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko rin naman masisisi ang driver dahil biktima rin siya. Bagong bili na sasakyan yun pero bakit nagka-problema? Nawalan ng kontrol, anak. Nanlamig ako. Kamusta ho ang driver? Wala sa sariling tanong ko. Galos lang ang meron siya pero si Marby, anak. Hindi na nakapagsalita si Mama kasi umiiyak na siya. Saan ka ba kasi nanggaling? Bakit hindi kayo magkasama? Hindi ako nakapagsalita. Paniguradong ang boyfriend ni Nikki ang may kagagawa nito. Dahil sa mga sinabi niya kanina, alam ko na may kinalaman siya at mabubulok siya sa kulungan. Sisiguraduhin ko yun. May dashcam ang sasakyan at meron ding recording sa loob. Pati na rin ang sa likod ay meron. Kaya ito ay isa sa mga naging ebidensya ng mga pulis kung ano nga bang dahilan kung bakit ito na-aksidente. Sino to? Tinigil ko ang video para tingnan kung sinong umakyat sa gate. Nakatulog ang guard na nagbabantay kaya't hindi nabantayan ang kanyang pagpasok. Dumiretso siya sa garahe kung nasa saan ang kotse ko at dumiretso siya sa ilalim. Hindi ko alam kung anong ginawa niya pero may kagamitan siya. Mukhang may nanloob nga at sinadyang sirain ang kotse niyo, sir. Base sa video, nahuli na ang may gawa. Inatake na ako ng aking konsensya ngayon. Napakapayapa lang ng buhay ni Marby pero nang dahil sa akin, nanganganib ang buhay niya. Ang saya ko pa kasi masosolo ko na siya sa Japan. Pero sa ospital pa lang magiging destinasyon niya. Ano bang pumasok sa kukote mo na iligtas ang ex mo? May asawa ka, Conrad! Asik ni Mama nang marinig ang buong pangyayari. Mas mahalaga pa ba siya kesa sa asawa mo? Ginawa ko lang yun kasi pinagbantaan ang buhay ni Marby, Mama. Kaya ako nagpunta ron. Kahit na! Nagpadala ka kaagad na para bang wala tayong mga tauhan. Napapikit ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari pero rinig ko mula sa pamilya ni Marby na gusto na nilang kumawala sa kasunduan. Anak, request nila na kailangan mong mag-file ng annulment para maghiwalay na kayo. Ibibigay pa rin naman daw nilang lupain. Ani Mama na nagpahina sa akin. Ha? Ayaw na nila, anak. Natatakot na sila na ngayong nalaman nila na mas pinapahalagahan mo palang ex mo. Hindi sa ganun, I'll explain. Gusto nilang makipaghiwalay ka na kay Marby
Ani Mama, wala tayong magagawa kasi ipinagkasundo lang naman kayo. Hindi mo siya mahal. Hindi ka niya mahal. Gusto kong sabihin ang nararamdaman ko pero alam ko na wala ako sa posisyon. Hindi rin ito ang tamang panahon. Nagsisimula pa lang ang kasiyahan namin ni Marby. Gusto kong kunin ang buo ang kalooban niya. Masaya kami nitong mga nakaraang buwan. Unti-unti niya niyang tinatanggap ang gusto kong mangyari. Tapos ganito pala. Anak, file an annulment. Ayokong magkagulo pa. After all, this is business. Kailangan natin ng lupa na inaalok nila. Napapikit na lamang ako at hindi alam ang gagawin. Marby's point of view. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata mula sa mahabang tulog. Bumungad agad sa akin ang puting kisame at sa amoy pa lang, nahulaan ko na agad na nasa ospital ako. Rumehistro agad sa aking utak kung anong nangyari sa akin. Papatungo na kami sa airport noon nang biglang nagkaproblema ang kotse na aking sinasakyan at bumangga kami sa isang poste. Kumirot ang ulo ko nang maalala yon. Anak! Sa gilid ko, napatayo si Mama nang makitang gising na ako. Sa kanyang itsura, tingin ko wala siyang tulog dahil sa akin. Sinubukan kong bumangon pero halos walang lakas ang kamay ko para gawin yon. Huwag ka munang bumangon anak, magtatawag ako ng doktor. Hindi ko alam kung ilang araw akong tulog. Pero base sa estado ko ngayon, mukhang malalang nangyari sa akin. Dumating ang doktor at sinuri ako. Nalaman ko na 5 araw akong walang malay. At ngayong gising ako, nakahinga na ang pamilya ko ng maluwag. Nasaan si Conrad? Wala sa sariling tanong ko. Hindi natuloy ang pagdi-Japan namin at mukhang hindi pa ako makababalik sa eskwela dahil sa nangyari sa akin. Umasim ang mukha ni Mama sa tanong ko. Huwag mo nang hanapin ang asawa mo. Alam mo ba kung bakit nangyari to sa'yo? Dahil sa lalaki ng ex niya. May ginawa sa kotse na sinasakyan mo. At alam mo ba kung saan nagpunta ang asawa mo bago nangyari ang lahat ng ito? Iniligtas pa yata ang ex niyang binugbog ng jowa niya. Nanlamig ako sa narinig. Kaya ba umalis siya at pinauna ako sa airport kasi mahalaga pala yun? Hindi ko alam pero kumirot ang puso ko sa nalaman. Akala ko okay na siya, na naka-move on na siya sa babaeng yon. Pero mukhang hindi pa pala. Obvious naman. Hindi pa pala ako sapat sa kanya. Talagang hindi niya mabitawan ang babaeng yon kahit kailan. At isa pa, uuwi ka na sa atin. Naglahad si Mama ng envelope. Pirmahan mo yan. Kumunot ang noo ko. Siya na mismong nagbukas envelope at ipinakita sa akin ang laman. Mahina akong napasinghap sa nakita. Para akong biglang hinawakan ng mahigpit na para bang hindi ako makahinga. Annulment? Oo anak, annulment. Pirmahan mo na para makauwi na tayo. Hindi mo deserve ang lalaking yun. Kung may feelings ka man sa kanya, makakalimutan mo rin siya. Nagtagal ang tingin ko sa dokumento at sa tagal ng titig ko, hindi ko namalayan na tumulo ang luha ko at nakita to ni Mama. Anak, nakagat kong ibabang labi ko. Talagang nag-file siya ng annulment kahit ganitong nangyari sa akin ngayon? Hindi niya ba ako pupuntahan rito para kamustahin man lang ako? Nakakagalit. Ngayong unti-unti niya akong pinapaibig, ganito ang gagawin niya sa akin? Mas mahalaga pa rin sa kanyang babaeng yun kahit niloloko na siya at pineperahan. Kung gusto niya makipag-anal, harapin niya ako. Iniwas kong tingin ko. Ayoko. Napasinghap si Mama. Anak! Ayoko. Ulit ko. Sabihin mo sa kanya na ayoko. Galit ako sa kanya. Kung makikipagbalikan siya sa ex niya, kaya siya makikipaghiwalay, ayoko. Magdusa siya. Asawa niya pa rin ako. Pero anak, ayoko Mama. Sunod-sunod nang tumulo ang luha sa aking mga mata. Ibalik mo yan sa kanya. Hindi ko na tiningnan si Mama kaya't napabuntong hininga siya. Mahal mo ba ang lalaking yun kaya't ayaw mo? Hindi ko siya sinagot. Bumuntong hininga muli si Mama at umalis na ng kwarto. Doon nagpatuloy ang pagtulo ng aking luha na parang gripo. Ang saya-saya ko pa naman nang inaya niya ako magbakasyon. Ang saya-saya ng puso ko sa totoo lang. At kahit mailag ako sa kanya, alam ko naman ang sariling nararamdaman ko. Hindi naman ako bato para hindi mahulog sa mga pinagagagawa niya sa akin. May takot sa aking umamin kasi alam kong may hangganan ang kasal nito.
Pero dinudurog naman ako sa ginagawa niya ngayon. Duwag ba siya? Kung gusto niya akong hiwalayan, harapin niya sana ako. Pipirmahan ko pa sa harapan niya kung gusto niyang talaga. Ilang minuto lang yata ang pagitan mula nang lumabas si Mama. Nang bumukas muli ito at nang balingan ko, si Conrad na ito. Bigla akong nakaramdam ng takot, lalo na nang makita ko ang hawak niya. Makikipaghiwalay ka ba kasi babalikan mo ang babaeng yun? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot pero lumapit siya sa akin. Kahit niloko ka na niya, babalik ka pa rin talaga sa kanya? Ano bang meron sa babaeng yun na wala sa akin? Pwede mo naman akong hiwalayan ng harapan, hindi yung pinapaabot mo lang. Nang tuluyan na siyang nakalapit, nabigla ako nang bigla niyang pinunit ang envelope na pati ang laman na sali. Hindi makapaniwala ko siyang tiningnan. Ayaw mo, diba? Ayoko rin naman. Anya sa mahinang boses. Oh, bakit ka nag-file? Kasi makikipagbalikan ka. Pinuntahan ko si Nikki at ang nobyo niya. Kasi nagbanta ang nobyo niya na may gagawing masama sa iyo, Marby. Pagputol niya sa akin. Narinig ko sa kabilang linya na sinasaktan niya si Nikki. At kung hindi ako pupunta ron at magdadala ng pera, may gagawin siyang masama sa iyo. Ayoko nun kaya ako nagpunta. Paliwanag niya. At hindi ko gusto ang mag-file. Ang pamilya mo gustong paghiwalayin tayo dahil sa nangyari, Marby. Hindi ko gusto na maghiwalay tayo. So, hindi mo na mahal si Nikki? Bakit ko pa siya mamahalin? Niloko niya ako. Ikaw, hindi mo ako niloloko. Nandyan ka palagi. At ikaw ang mahal ko, Marby. Umawang ang aking labi sa narinig mula sa kanyang labi. Para akong kiniliti. Talaga? Mahal mo ko? Hinawakan niya ang aking kamay. Oo, at gusto kong habang buhay na tayong kasal, Marby. Nakaramdam ako ng lamig sa aking daliri. Yun pala, may nilagay siya na singsing doon. Gusto kong makasama ka habang buhay. Hindi hanggang 3 taon lang, Marby. Ikaw, may nararamdaman ka ba para sa akin? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Masyado akong nabigla sa nangyayari ngayon. Pinunit niyang annulment papers. Sinuotan pa ako ng singsing. At ngayon, sinabi niya rin na mahal niya ako. Gagayumahin na lang siguro kita kung hindi. Hindi pwedeng hindi mo ako mahal kung hanggang buhay kitang kasama. O baka naman may crush ka sa school niyo. Mahal din kita. Pag-amin ko bago pa siya magselo sa crush na gawa-gawa niya. Nagsiselos ako na inuuna mong babaeng yon. Lumipat ang kanyang mga kamay sa mukha ko. Hinawakan niya ako at pinagdikit niya ang noo namin. Halos atakihin ako sa puso dahil sa kanyang ginawa. Wala kang dapat pagselosan kasi ikaw naman ang inuuna ko palagi, Marby. Nagkatinginan kaming dalawa at dahil sa tensyon, napapikit ako. Doon naramdaman ko ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Ilang segundo lang yun at nang kumalas, muling nagdikit ang aming mga noo. Magpagaling ka kasi dadalhin kita sa Japan. Pero may klase pa ako. Nakalimutan mo yata na kaming may-ari ng school, Marby. Kaya dadalhin kita. Babawi ako sa'yo. Sisiguraduhin kong makakapunta tayo. At nasa kulungan nang may gawa nun. Wala nang makakapanakit pa sa'yo. Ilang linggo kong nagpagaling bago ko tuluyang naging maayos. Hindi nagtrabaho si Conrad. Nasa tabi lang siya palagi. Tinutugunan ng pangangailangan ko. Kaya nang tuluyan na akong gumaling, nagready na muli kami patungong Japan. Pero this time, hindi na talaga siya umaalis sa tabi ko. Mag-iingat kayo doon Ani Mama't binalingan si Conrad. Ikaw nang bahala sa anak ko, Conrad. First time niya mag-eroplano at magpunta sa ibang bansa. Magmumukhayang nawawalang aso ron. Sumama ang tingin ko kay Mama. Nasa airport na kami at hinatid nila kami kabilang na si tita na ngayon ay ngiting-ngiti na. Si Risa lumapit sa akin at binigyan ako ng isang paper bag. Ano to? Inilapit niya ang kanyang sarili sa aking tenga. Regalo ko, lingerie, tsaka protection. Bawal ka pang mabuntis kasi gagraduate ka pa, diba? Namulang buong mukha ko sa sinabi ng pinsan ko at bahagyang lumayo sa kanya. Ingat kayo. Tumango ako at saka nakagat ang ibabang labi. Tara na, mauhuli na tayo sa flight natin. Sambit ni Conrad at inakbayan ako.
At simula sa araw na yun, nangako kami sa isa't isa na pagkatapos ng 3 taon, magpapakasal na kami sa simbahan at nangangako na habang buhay na kaming magsasama. Sa ngayon, hahayaan niya muna akong matapos ang pag-aaral ko at abutin ang pangarap ko habang asawa rin siya. Kasi ang tunay na matibay na relasyon, sinusuportahan ng bawat isa sa hirap at ginhawa. At iyon ang gusto ko dahil siya rin ang gusto kong makasama habang buhay. Ang ganda dito sa Japan, Conrad! Maligaya kong sabi at napapikit pa nang maramdaman ko ang snow sa aking kamay. Nakabalot ako ngayon ng jacket dahil malamig. Gusto mo bang manirahan dito? Tanong niya. Hindi, mas gusto ko pa rin sa atin, Conrad. Kapag bubuo na tayo ng pamilya, magpapatayo ako ng mas malaking bahay, Marby. Ilan bang gusto mong anak natin? Gusto ko ng marami, pero ewan ko kung kaya ko yun. Okay lang sa'yo na 1 dosena? Ha? Humagalpak siya sa reaksyon ko at niyakap ako. Biro lang. Yung kaya mo lang syempre. Napapikit ako nang halikan niya ako sa noo bago nagpatuloy sa pagtanaw sa magagandang tanawin dito sa Japan. Alam ko na nasa magandang kalagayan na ako, kaya hindi ko na siya bibitawan. Akin na siya habang buhay. Wakas.